May mga bagong revelasyon si bilyonaryo Congressman Leandro Leviste hinggil sa flood control scandal. Ang mga proyekto hindi raw dumaraan sa bidding. Mga kongresista na umano ang pipili sa hahawak ng contractor. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. May malaking influential figure sa likod ng mga maanumalyang infrastructure projects sa unang distrito ng Batangas. Yan ang inilahad ni Congressman Leandro Leviste kaninang tanghali. May ilan daw kasi mga proyekto, mismong ang naglakad ng pondo, ang siya ring nagiging kontraktor. There's a certain road project in the first district of Batangas that I was told was made possible through the funding of an influential person who is also the contractor of that road project. Ani Leviste, hindi na nagkakaroon ng proper bidding pagdating sa mga proyekto. Congressman na lang daw ang pumipili ng mga kontraktor na hahawak ng mga kontrata. At kaya raw lumulobo ang presyo ng mga proyekto ay dahil kasama sa computation ng mga kontraktor ang 10 to 15% na tongpats ng nakaupong congressman. Hindi nagkakaroon ng tunay na mga bidding sa DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. Pinipili lang daw ng congressman ang kontraktor na nagbibigay ng SOP. Pinangalanan din ni BE sa akin ang mga pinakamalalaking mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas, kung sino ang mga taong nagpasok at pumipili sa kanila para manalo sa bidding noong panahon ng dating congressman. Bago maupo si Leviste bilang mambabatas nitong nakaraang halalan, si former Congressman Eric Buhain ang 1st District Representative ng Batangas. Pinalitan niya ang kanyang asawang si Eileen Ermita Buhain matapos ang 3 terms nito noong 2022. Wala pa silang pahayag sa inilabas na statement ni Leviste ngayong araw. Sa pagsusuri naman ng Billionaire News Channel sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, may 3 malalaking kontraktor na nakakubra ng pinakamalalaking flood control project sa distrito mula 2022. Nangunguna rito ang VR Patron Builders and Development Corporation na ang authorized managing officer ay si Mark Patron, ang second nominee ng FPJ Panday Bayanihan Party List. Nakapagtala sila ng 7 flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng mahigit 507 million pesos. Ikalawa ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ng mga diskaya. Na-awardan ng kumpanya ng 3 proyektong nagkakahalaga ng halos 224 million pesos. Ikatlo naman ang Vicmar Construction Incorporated na nakakubra ng halos 164 million pesos sa 3 ring kontrata. Wala pang pahayag ang mga kontraktor na ito sa kasalukuyan. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.